Yung mga nakaraan na panahon, maraming challenges. Nagkaroon na maraming mga fear. Siyempre, meron pa nga sa atin na naranasan na merong sumakabilang buhay ng mga mahal sa buhay. At yan ay pinapasa Diyos natin ang lahat. At nagpapasalamat tayo na tayo ay narito ngayon. At we are able to gather together as we did before. But yung fear dapat, wala yan eh. Kung hindi man wala, dapat minimized. Para ano pa ang religious activities kung takot na takot ka pa rin? Para ano pa yung kaaaral ng Biblia kung takot na takot pa rin tayong mamatay? Natural, meron tayong agam-agam, meron tayong hesitation dahil maraming mga tanong. Paano kung ang kingdom of God na inaasahan nating pupuntahan ay isang lugar na malayo? For instance, may pintong desusi. Bukas para lang sa isang lahi. Magbubukas para lang sa mararating at maaakay ng mga specific missionaries of specific congregations. Parang nahirap mapasok. Death ba talaga before we experience the kingdom of God? Kailangan pa tayong dumaan doon sa napakadilim, nakakatakot, hindi natin alam na kamatayan bago natin masilayan ang liwanag ng kingdom of God? O hindi naman talaga ganun ang sabi ni Jesus. Sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng mga fears, sa kabila ng mga doubts, kumisan, enter Jesus, who said, "The kingdom of God is in you." At yan ang ating sisikapin ngayong lubos pang maunawa. What it means that the kingdom of God is in us. In fact, what does the kingdom of God really mean? Magkakaroon tayo ng dalawang major definition of terms na laging bukang bibig ng marami pero parang hindi tumatalab sa buhay dahil hindi yata sobrang nauunawa. Yan yung kingdom of God at yung born again. Ano ba talaga yung born again na yan? Sino ba talaga ang born again? Ano ba talaga ang mga patunay na na-born again? Father, we thank you that you gather us in your name. We commit this time to you and ask you to be our speaker, our preacher, our teacher, our light, our life, our kingdom of God. Lead us, teach us. We seek you earnestly. We open our hearts and our minds to your truth, to your ever-increasing truth. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Luke 17:20-21. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in you." The kingdom of God is hinalaman in you, in me, in us. Pinaparipit ko kasi sabi ng mga teachers tong araw, pag nire-repeat, masaintindihan eh. Aalala. The kingdom of God is in you. Anong kahulugan nun? Ancient Israelites were obsessed with the schedule of the coming of the kingdom of God. The kind of kingdom of God in their minds. Yung akala nila ay kingdom of God, tapos maririnig nila, ibang-iba pala ang katuruan ni Jesus kung ano yung kingdom of God. Kaya marami sa kanila ayaw makinig kay Jesus. In fact, the religious leaders who married with their traditional definitions of terms, they even killed Jesus. Kasi ang dala-dala ni Jesus ay kaliwanagan na kuminsan ay nakakasilaw sa ayaw dumilat. Luke 17:20-21, ating isa-isahin ngayon. And pray na lagi nating maintindihan. Kailangan maliwanagan natin ng higit pa ang kahulugan ng dalawang important terms, kingdom of God and born again. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. It means it cannot be seen, therefore it cannot be timed." Ang definition na ito ni Jesus ay salungat sa tradisyon ng Israel, ng templo, ng mga priests and teachers of the law and Pharisees. At sa pagpapatuloy ni Jesus, nor will people say, "Here it is, there it is." So the question is not where. It is not visible. It is not a geographical place.
So, sobrang salungat kasi ina-expect nila parang visible dapat yung pagdating ng kingdom of God na yan eh. Because the kingdom of God, sabi ni Jesus, is in you. It is inside people, nasa loob, nasa kalooban ng tao. Sino man sa atin ngayon ang may kakaiba rito na akala na ibig sabihin yan, eh makinig tayo lalo. Kasi si Jesus ang may sabi, di ba Jesus is Lord, Lord of Lords, King of Kings. So kung anong sabi niya, yun dapat ang mangibabaw. Kung anong pakahulugan niya, yun ang dapat mangibabaw na pakahulugan. Ano man ang naunang namugad sa ating isip na kahulugan. Kailangan bigyan natin ng puwang, in fact, ibigay natin lahat ng puwang sa pakahulugan ni Jesus. Kaya nga siya ipinadala ng Ama para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim. Kaya mahalaga, willing tayo to change our minds about things, especially if Jesus is telling us that we should redefine, understand what is it. Ang kingdom of God ay hindi malayo pala, hindi manirap unahan. Eh kasi, pupunta sa safe. Ang kingdom of God ay hindi may simpleng business eh. Hindi may nakasikin. Hindi bukas para lang sa isang lahi o religious group, hindi exclusive. At hindi magbubukas para lang sa mga mararating ng mga ating ng isang specific religion. Therefore, ang kingdom of God ay hindi sectarian. Walang may exclusive ownership. At hindi yan inside you, in your heart. Tawagin na natin yung kingdom of God sa tayo sa at natatakpan ay eclipse yung dapat ay laman doon, which is the kingdom of God. The kingdom of God is with your spirit, in your soul. Nasa ating espiritu, kaluluwa, kalooban. Therefore, the kingdom of God is not an organization. The kingdom of God is not a place. It is a spiritual condition, a spiritual state, a state of the mind. The kingdom of God is not a place to go to. It's not a place that comes from the sky na inaabang-abangan. At yun ang tanong ng mga Pharisees kay Jesus. When will the kingdom of God come? Iniisip na yung darating na nakikita, pwedeng orasan, pwedeng i-schedule. Sabi ni Jesus, hindi naman ganoon ang kingdom of God. Ba't yung inaabangan? The kingdom of God is in you. Nalimutan nyo lang. Kasi natabunan ng kutakot-takot na doktrina yung isip ninyo, natabunan ng teachings ng kani-kanino. So ipinadala ko ng Ama para sariwain sa inyo ang katotohanan na nandyan na lagi, pero nalimot nyo, the kingdom of God is in you. The kingdom of God is the reign of God in a person's heart and mind. Paghahari more than kaharian. Naghahari sa iyo ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan, kapahingahan, katahimikan, katibayan ng loob, naghahari sa inyo ang pagmamalasakit, pagtitinginan. The kingdom of God is in you. The kingdom of God is the habitation, indwelling of God's Spirit in, with a person's spirit and soul. Ikaw,
kayo, ako, tayo, ang kingdom of God. Di mo kailangan hanapin sa malayo. Hindi nawawala. Hindi mo kailangang matakot na nawawala. Kasi nasa iyo, bit-bit mo, dala mo kahit saan. Madalas lang, hindi natin napapansin. Hindi natin na-appreciate. Hindi natin napapalago. We are the temple of God. We are the kingdom of God. Magpapaulit-ulit ako nito kasi baka mamaya pag sinabi ko, nagte-text pa pala kayo sa loob ng bag. So, kailangan inuulit ko pa minsan-minsan para siguradong maulit at malaman. No? Dibdibin, isa puso, i-internalize, the kingdom of God is in you. It means God, through Jesus, the person, the Word who became flesh. In other words, God through Jesus-ness, the essence of that person, the essence of the Word that became flesh, God is with you. One with you. Reigning inside you. Hindi mo siya kailangan hanapin sa mga bundok-bundok, templo-templo, relihiyon. God is in you. Matthew 1:23, nang isilang si Jesus, they will call him Emmanuel, which means God with us. God in us. Opposite of what people always say, that God is away from us, that God is against us. And that is the main business of Religion Incorporated. Na itanim sa utak mo na wala sa iyo ang Diyos, malayo ang Diyos, kailangan mo si religion para ilapit ka niya sa Diyos. Ang layo-layo niyong dalawa, tatayo siya sa gitna para kayo pagdugtungin. So, kailangan mo ngayon siya. Idinidikdik sa utak natin na galit sa atin ng Diyos. God is against us. Para lagi silang kailangan na manalangin para sa atin, mag-interested para sa atin, at magpagawa tayo na sari-saring bagay, ritual para tayo mapalapit sa Diyos. Sabi ni Jesus, God is with you, in you. Kano kahirap maintindihan yan? Kaya yung mga tao naging over-dependent on that idea. Hindi makapagdasal kung hindi ipagdasal lang iba. Pastor, ipagdasal niyo po ako. Hindi mo ba kaya magdasal? Kasi po, iba pag may nagdadasal na iba. Sino may sabi? Anong alamat yan? Kung gano'n ako kalapit sa Diyos, ikaw gano'n din. If God is just a prayer away from me, ikaw gano'n din. Sinanay ka kasi ng mga tao na kailangan magpadasal ka sa kanila. Hindi ka na tuloy makadasal-dasal mag-isa dyan. God is with us. God plus you, you're always the majority. Hindi mo laging kailangan yun. Although nakakatulong magdasalan para sa isa't isa, manalangin para sa isa't isa. Pero dapat alamin mo na luho lang yun. At the very basic of it, you and God, you make a temple. Kaya sabi ni Jesus, huwag nyo na isipin na kailangan nyo pa ma-authorize kayo ni gano'n, ni ganyan. Kailangan meron kayong authorization para mag-meet, para gumawa ng fellowship. Sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Church yun. Kahit hindi ni-recognize sa kung sino-sinong Herodes, church yun. We make a temple together. Sinasabi yan ni Jesus. The kingdom of God is in you, therefore God, the Spirit of God, is in you. Ulit-ulit, diba? Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils, into the dust, the breath of life. God breathed His Spirit into him, into man. And when we say man, we mean humanity, tao, hindi lang male. God formed a man, breathed His nostrils, breathed His Spirit into his nostrils, and the man became a living, spiritual being. Life is when the Spirit of God is together with the flesh. Ang tinatawag nating death is when that spirit leaves the flesh and the body dies. The spirit does not die, only the body. Kaya nililinaw natin pag may mahal tayo sa buhay na sumakabilang buhay, huwag na sobrang malungkot. Huwag po sabihin namatay na ang tatay ko, hindi siya namamatay kasi ang spirito ng Diyos nasa kanya, hindi namamatay ang Diyos, hindi namamatay ang spirito ng Diyos. Therefore, ang namatay lang yung katawan ng tatay mo. Ililibing na po namin si nanay, hindi ililibing ang nanay nyo. Ililibing nyo ang mga labi ng nanay mo.
yung damit niyang ginamit na habang nasa mundong ito, yung katawan niya, pero hindi niyo siya ililibing. Paano niyo ililibing ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya? Kaya tanggalin niyo yung sobrang lungkot pag may inililibing, pag may kinikremate, pag may nangyayaring ganyan. Kasi sobrang nating ina-associate na siya yun. Hindi na siya doon. Nung nalagot ang hininga, binawi na ng Diyos ang Espiritu, yun ang patay yung katawan. Siyempre, dahil naging symbol niya, ganoon na naging itsura niya, meron tayong emotional attachment, pero nyo kakalimutan na hindi siya yon. Siya yung katawan. Noong nawalang nakatira doon na Espiritu. Life is the Spirit of God in with the dust. Not the dust. Not the flesh. So yun ang nagaganap pagka nagkakaroon ng buhay, isang bagong individual, isang bagong tao, the Spirit of God joins the flesh. Minsan zygote pa lang yun. Pagkatapos, lalaki na yun, magiging buong katawan. Pero pag nagkaroon na yun ng buhay, nandun na yung Espiritu. At pagka sumakabilang buhay, yung Espiritu lang ang umaalis dun. Ecclesiastes 12:7 is very clear. And Solomon, who said this, is the wisest man ever. Kaya dapat pakinggan. At death, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. At death, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God. Huwag niyong kakalimutan yun. The physical body, the man dies when the spirit or God's essence separates from it. But the spirit from God returns to God. Anong dapat mong ipagluksa doon? Maliban na lang, natakot ka lang natakot kung saan-saan niya napunta. Sinabi na nga, the spirit returns to God who gave it. Bakit yung maaagaw ng iba, galing siya sa Diyos? Natural, sa Diyos siya babalik. Ano man ang sabihin ng kung ano-anong napag-aralan natin noong araw, pakinggan ninyo si Solomon. Sabi niya, the spirit returns to God. The kingdom of God in the dust joins the kingdom of God outside and begins to live in spirit while the body returns to the ground. Earthly life is created in God's image to do God's work, to recreate what God creates, to love. Pagka may edad ka ng konti, lalo pagka waiting for your flight. Ang wish mo lagi pa-delay ang flight. Sana makaka-cancel. Pero pag nandun ka na, parang kasi sa contemporary, mag-graduate na. So kahit na mas bata na siya. Pag kumarating pa lang kayo, mag-iisip ka na dapat na sa kanya. Hindi na nakakapot. Ang bata ang naging the earthly life is a project, a work to be accomplished. And what is that? To love and be loved. To be an extension of God's love. To recreate what God creates. And God creates love. So we have to recreate love, reinvent and reformalize love in many ways, unique to our talent, unique to our situation, so that our life would have meant what it was supposed to mean. And when you say goodbye to your physical body, you will not be filled with regret. Mahalaga yun. Kaya na itinuro ni Jesus to love. When you love, you practice the highest religion. Sobra kasi tayong kinondisyon ng mga religion na para maging religious ka, maging spiritual ka, kailan wala kang absent dito, ginagawa mo yung ginagawa mo. Sabi sa Bible, feed the orphans and the widows. That's high religion too. Huwag nating ikulong ang ating isip sa religion lang. Pinalabas nga ni Jesus yung isip ng mga tao from the temple, from the teachings of the Pharisees. Kasi puro religion lang yung laman ng utak nila, walang spirituality. Kulang sa love, hindi nararamdaman. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared
in advance for us to do. How did God prepare that in advance? Binigyan niya tayo ng kanya-kanyang unique talents, capacities, strengths, para yun ang i-capitalize natin to do the work assigned to us. How will you know what your mission is in life? Look at the talent, the capacities, the strengths that God gave you, capitalize on that, at hindi ka maliligaw away from it or too far from it. That's the purpose of life. Earthly life is a brief excursion from eternity. So expect the excursion to end. Huwag yung pag may namamatay o namamatayan o tayo mismo yung mamamatay, parang surprise. Lahat. Sandali lang talaga dito sa mundo. Because earthly life is a brief excursion from eternity. It is a gift to be enjoyed in the body and to be shared. Sobrang spiritual yung iba, nandito pa sa lupa. Wala nang ginagawa na pang lupa, puro pang langit na. Eh di sayang, ba't ka pa nandito? Sabihin mo sa Diyos, kunin ka na ngayon na. Para nandun ka na sa kabilang buhay, total kadarapa ka pumunta doon. Pero di ba, kaya nga tayo binibigyan ng life. Kasi excursion lang yon. Tapos sasayangin mo, sandaling oras. Puro titiisin mo yung gusto mong gawin. Dahil nasasamahan ka doon, dapat para badal ka, dapat lagi ka nagdurusa, ganun. Lagi ka na lamang nagtitiis, lagi ka na lamang nahihirapan. Because religion usually glorifies suffering so much. Alam ka namang ipinadala ka ng Diyos sa mundo para magdusa. Although of course, hindi ka naman dapat magsaya at other people's expense. Pero ipinadala ka ng Diyos dito sa life na ito to enjoy this life. Life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. It is not a sacrifice to be made all the time. Sabi nga nung isang pelikula, nung araw, matagal na, heaven can wait. Do your business here. And when you're done, cross to eternity and resume your eternal fellowship with your Maker. But while you're here on earth, do earth business. Not neglecting, of course, your spirituality, very especially your love. At the beginning of earthly life, the Spirit of God goes into man directly from God without passing through any religious door. Sino sa inyo, yung bago ipinanganak, dumaan muna kayo sa isang relihiyon, sa isang sekta, sa isang kongregasyon, bago kayo sinilang? Wala, di ba? Walang dumaan sa anumang relihiyon bago napunta rito sa lupa. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? So, kanino natin natanggap ang ating Espiritu? From God. And sabi, at death, the Spirit returns to God directly also. In the same manner, the Spirit came without needing to pass through any man-made religious door or methods or rituals. Sa ating illustration, simplification lang ito, huwag yung masyadong serious no? Illustration lang. Kung yung green ay direction from eternity down to earth, earthly life, wala kang dinaan ng toll booth, wala kang dinaan ng religion, bakit nga yung babalikan namin nakaharang ng toll booth? Sasabihin ni Religion 1, hindi ka makakabalik sa Diyos kung hindi ka sa amin dadaan. Hindi ka makakapunta sa eternity pag yung formula namin ang ginamit mo. Sabi nyo, nasaan ka nung dumating ako dito? Bakit ngayon paalis na ako, nandiyan ka? Naniningil. Kailangan ko magbayad, kailangan ko mag-member, kailangan kong gawin ito. Ito ang mga mito at mga alamat na nakasaksak sa utak ng mga tao na dahil ang tagal lang nandun, hindi na iniisip. Nakaharang ang corporate religions, telling you, brainwashing you, that you cannot go to God unless through them. Samantalang wala naman sila dito nung pinadala ka dito. Di mo sila dinaanan, papasok, bakit ngayon palabas, kailangan sa kanila dadaan. Mag-isip-isip. Pinag-isip ni Jesus yung mga tao ng panahon niya, kaya ayaw sa kanya ng mga religious authorities Heaven is in you. Nasa puso, nasa isip. John 14:23, my Father will love them, and we will come to them and make our home, meaning heaven, with them. Pag minamahal mo si Jesus, malinaw sa iyo yon, nagiging malinaw din sa iyo na tumatahan sa iyo ang Ama at ang Anak. Heaven,
the kingdom of God is in you. Kaya yung panalangin na itinuro ni Jesus, sabi, your kingdom come. Hindi naman niya tinuruan yung mga tao, mag-pray kayo na that you will go to the kingdom. No, ang pag-pray mo, that your kingdom will come, dumating na, now na. Kaya sabi, your will be done, where? On earth. On my earthly body, in my life. Let your will be done in my life, on earth, in my body. Then, I will be your kingdom. Kaya yung prayer, mapasa amin ang kaharian mo. Hindi naman pumunta ako sa kaharian mo. Pagharian mo po kami. You don't go to a place called Kingdom of God. The Kingdom of God is in you. You don't need to go to the temple, to any temple, because you are the temple of God. No matter what brainwashing people teach na ito ang aming temple, ito lang, nandito lang ang Diyos, walang ganun. Yan ay isang mito na iniimbento ng mga gusto mag-franchise ng spirituality. But you will not know and enjoy this kingdom that Jesus was talking about as long as you're obsessed with man-made temples in Jerusalem or elsewhere. Habang nakatuon ang isip mo sa mga templong bato, sa mga templong gawa ng tao, hindi mo maiintindihan yung temple of the Holy Spirit who is you. Kasi nakatingin ka sa mali. Dapat magtuunan ng pansin that you are the temple. Acts 17:24, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. Hindi nagtitira ang Diyos sa mga templong gawa ng kamay ng tao. God lives in temples built by God Himself, meaning people created by God in His image. Yun ang templo ng Diyos. Matthew 24, 1-2, hangang-hanga kasi yung mga Israelites sa temple nila eh. At marami pa nga non-Israelites nakikihanga na rin. Jesus left the temple and was walking away when His disciples came up to Him to call His attention to its buildings. Do you see all these things? Jesus asked. Truly I tell you, sa totoo lang, sabi niya, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. Jesus obviously was not a big fan of the temple in Jerusalem. At sinabi niya, not one stone will be left on top of another. Guguho yan at the end of the age. Yung age na yun, akala nila, at the end of the world, at the end of the planet. No, at the end of the age of the temple. At the end of the period where the temple reigns. Because when you understand my teaching that you are the temple of God, the temple of stone will end. That will be the end of time for the temple of stone. Because you will give way for the temple of the Spirit in you. Kasi pinapanakot na naman na yung end of the world na yan. Wala naman ganun sinabi si Jesus eh. Ang sinabi niya mag-e-end yung temple, ang linaw-linaw. At yun talaga ang nangyari because in AD 70, the Romans destroyed the temple and up to now, it was never rebuilt. Kaya lang, nakakapagtaka yung mga ibang Kristiyano, gusto nilang buuin muli yung templo na yun. Eh, sinabi na nga ni Jesus, hindi na yan mag-e-exist, magkakaroon na ng end. Ano, gusto mong labanan si Jesus? Gusto mong ibahin na naman? Para yung temple na naman ng bida. Sinabi na nga, ikaw na yung temple eh. You will never understand this kingdom of God as long as you're obsessed with holy mountains, holy lands, and holy sites. At hindi ba malaking business yan, pilgrimages? Magsa ka magpupunta doon sa malayong bundok para magdasal. Eh, temple of God ka na nga, ba't lalayo ka pa? Sabihin mo na lang na gusto mo mag-excursion, mag-turista, good. Pero hindi mo kailangan magdasal doon. Sinabi na nga ni Jesus, ba't matigas ang ulo? Hindi ka naman pinipigil magpunta, pero huwag kang umasa yung pagpunta mo dahil nandun yung Diyos. Dahil God is in you. John 4:20-23, yung babaeng Samaritana na gusto pa makipagtalo kay Jesus kung saan dapat mag-church, sa bundok nila o sa Jerusalem, sa temple nila sa Samaria o sa temple sa Jerusalem, sabi niya, our ancestors worshipped on this mountain in Samaria, but you Jews claim that the place where we must worship is in your place, in Jerusalem. Woman, sabi ni Jesus, believe me,
time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Hindi sa bundok na ito o sa bundok sa Jerusalem. Not even in Jerusalem. Hindi ganun. Time is coming when you will worship the Father. A time is coming and has now come. Sabi niya, nag-uusap sila 2,000 years ago na. Yan tagal na. A time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit, meaning timeless, space-free, not place-specific, and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Ang tunay na hinahanap ng Ama na sasamba ay yung hindi obsessed with specific places and schedules and times. Because the Spirit is eternal and spaceless. But you will never enjoy this kingdom as long as you are obsessed with that faraway, outside of you kingdom. Unless your mind is renewed. In other words, unless your mind is born again, unless you changed your mind. Which brings us to another word, born again. The very context when Jesus mentioned it, napakalinaw ng ibig sabihin niya sa born again, hindi ka ipanganak physically uli, which he clarified with Nicodemus, yung kausap niya. Ang ibig sabihin niya, maborn again ang utak mo. Magbago ka ng pananaw, magbago ka ng isip. And specifically, you cannot see the kingdom of God, sabi ni Jesus, unless you are born again, and may I add, in parenthesis, in the mind. You can never understand the kingdom of God unless your utak is born again, unless the way you change, unless you change the way you think. John 3:3, Jesus replied, no one can see, meaning no one can understand, the kingdom of God unless they are born again or born from above. Did you know that the word born again also means born from above? They can be used interchangeably, but the born from above is more mesmerizing because it means born from another dimension. So it refers very directly to the way you change your attitude, your point of view, your thinking. So, unless magbagong loob, unless you are born again, napakagandang translation to Tagalog, ang born again ay sabihin magbagong loob, hindi ipanganak na muli. Kasi pag sinabi ipanganak na muli, wala ka pa rin nasabing malinaw kasi anong ibig sabihin ipanganak na muli? Pag kinuha mo sa context ang ibig sabihin ni Jesus sa born again, kailangan magbagong loob, maghunos dili, magpalit ng pag-iisip, magpalit ng kaisipan. Pag nangyari yan, you will see the kingdom of God. No one can see and experience this heaven unless they change their mind, unless they are born again from. Kasi to be born again is to come from point A to point B, from the heart of stone to the heart of flesh. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart and give you a heart of flesh. Kung tayo na ipapasok na natin, I will remove from you your brain of stone and give you a new brain of flesh. No one can see this heaven unless they are born again from the legal law carved in stone to the spiritual law written in the heart. From law to grace. Kailangan lumipat ka sa ganung uri ng pag-iisip para maunawa mo. Hindi. Okay. Nung ang mga mananampalataya Acts chapter 2 ay lumabas mula dun sa upper at salita sila sa iba't ibang wika na unawaan naman ng mga Hudyo na nakatira sa iba't ibang bansa na nagtutwa ng Fiesta. May sinabi si Pedro kasi may ginagawa yung pag-ingat ni Jesus na labas sa tradisyon, labas sa kahon, kakaiba. Pwede mapagkamalan na agad ng iba ng demoni. Pero sabi niya sa Acts 2:16-17, hindi sila lasing. Walang masamang nangyayari. Sabi ni Pedro, this is what was spoken by the prophet Joel. So ang tagal na palang sinabi ni Joel yung mangyayari nung nangyari sa Acts 2. At ito sabi ni Joel, in the last days, God says, I will pour out my spirit on earth.
daughters will prophesy. You know what this means? They will go outside of the written law. They will go outside of the written literature of the Jews because now they will prophesy. Alam naman nag-prophesy sila to repeat only what is already known. May mga sasabihin silang bago, kakaiba. So, ito ang nangyari, inilabas sa kahon ng tradisyon ang mga mananampalataya ni Jesus. Hindi maintindihan ng iba, sabi, ay, mga lasing, ang aga-aga lasing na. Sabi ni Pedro, hindi sila lasing. Hindi kami lasing. Hindi nyo ba alam na sinabi ni Joel na magaganap ito? Young men will see visions, your old men will dream dreams. Do you know what that means? Hindi na sila aasa sa mga pare ng Israel. Dahil magpapahayag ng Espiritu directly to them at isa-share nila sa iba. Inilabas sa kahon. Basa tayo ng basa ng Acts 2 pero hindi natin masyadong lagi napapansin na may nangyaring tectonic change dito. Na hindi na lang doon sa nakakuka sa bato ang kanilang iisipin, paniniwalaan at gagawin kasi binigyan sila ng mga bagong kapahayagan, bagong kaliwanagan na wala pa sa dating ibinigay nung una. Sabi niya, sinabi na to ni Joel 2000 at kailan yung sinabi ni Peter? More than 2,000 years ago. Pero since then up to now, marami pa rin pumipigil at nagsusuppress sa ganyang mga katuruan, sa ganyang mga kalayaan kasi gusto lang ikulong ang isip ng tao sa tradisyon. No one can see this heaven unless they are born again from circumcision of the flesh to circumcision of the heart, which by itself merits a full discussion. They have to be born again from the temple in stone to the temple in the heart and mind. Very, very clearly, no one can see this kingdom unless they are born again from, unless they change their mind on the law to grace to love. Tectonic shift ito. From law to grace. From legalism to love. Yan ang dala ni Jesus. At yung mga hindi nakaunawa sa Kanya, hindi lang nag-nosebleed, ipinapako siya. Pero yan ang dala-dala niyang message. Romans 6:14 cannot say it even more explicitly. You are not under the law, but under grace. Pero bakit sobrang law pa rin ang ina-emphasize hanggang ngayon? Even among people who claim to be believers of Jesus. Sinabi na nga, inilabas ka na dyan Ba't balik ka ng balik? Hindi ka tuloy magkaroon ng kapayapaan kasi lagi balik ka ng balik sa law, lagi ka naman nagfe-fail. Di guilty ka, takot ka na namang mamatay dahil baka na naman maparusahan ka. Hindi mo maintindihan yung peace, yung love, yung rest until you change your mind, until you are born again from the old covenant to the new. Ba't pa nagbigay ng new covenant kung yung tutuloy mo lang din? You have to be born again from Pharisainess to Jesusness. And when you understand this, sabi ni Jesus, you will see the kingdom of God. You will understand how it operates. Madalas sa atin nadidinig, uy, born again na pala siya, salamat na lang na born again na siya. Uy, born again si ganun. Ano ba talagang ibig sabihin doon? To be born again is to be reborn in thought, in belief, attitude, and feelings. Hindi lang mag-memorize ng isang formula prayer. Hindi lang pag-attend ng isang event. Hindi lang pagsali sa isang congregation. Kasi bakit ang dami-dami ng born again sa ganung paraan, pero wala pa ring rest, wala pa ring peace, wala pa ring love. So, ibig sabihin, there is something tabingi sa interpretation na yan. We have to change our mind about the law and sin, separation from God, and punishment. Dahil lahat yan ikinorek ni Jesus. Habang pinaghaharian pa ng mga ito ang isip at puso, hindi pa mapaghaharian ng Diyos. Kasi may ibang laman. Wala pa ang kingdom of God kasi kingdom ng iba yun. Hindi pa talagang born again kasi hindi naman nagbago ang isip. Imbes bumait, yung iba mas bumagsik pa nga Anong born again doon? Imbes maging mas loving, sagipang mapaghiwalay, mapag-condemn sa iba. Imbes maging accepting tulad ni Jesus, mas lalo naging rejecting. So, saan napunta yung pagiging born again? Dahil sabi, you will know them by their fruits. And the fruit of the Spirit is love, peace, rest. Observe kung ano talaga ang katayuan ng isip, ng puso, ng emosyon ng mga nagsasabing born again. To be born again is to be saved from the heavy burden of the law, religious regulations, fear of judgment, and guilt. Matthew 23, 1-4. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit at Moses' seat, but do not do what they do.
They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders. Sabi niya, huwag yung tularan ng mga teachers of the law and Pharisees. Ginagamit nila si Moses, authority ni Moses, authority ng law, para pahirapan ng mga tao, para pabigatan, para bigyan ng kutakot-takot na regulasyon na hindi naman masusunod ng mga tao, magigilty lang sila, para mausik sila, maparusahan. Huwag niyo silang tutularan, huwag niyo gagawin ang ginagawa nila. And yet, what do many religious people today do? To be born again is to be reigned over by the love, rest, and peace of God. Matthew 11:28 to 30. Pag binanggit dito ni Jesus yung pagod, hindi yun pagod sa mga kamunduhan, hindi yun pagod sa mga bisyo, pagod yun sa relihiyon. Dapat maintindihan natin yung konteksto ng Matthew 11:28 to 30. Come to me, sabi ni Jesus, all you who are weary and burdened, from religion yun, and I'll give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, not from the teachers of the law and Pharisees. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Sabi ni Jesus, pag sa akin kayo nakinig at sumunod, mapapahinga kayo. Eh, paano po yan? Pagod na pagod ako. Eh, di hindi ko sa akin sumusunod. Kailangan pa bang i-memorize yan? Isinabi, mapapahinga ka eh. Pagpapahingan mo ng kapwa, hindi, wala kang ginawa, kundi pagurin din ng kapwa. Usigin ng kapwa. Ipulis ang kapwa. Hindi trabaho ni Jesus. Trabaho yun ng mga teachers of the law and Pharisees. Sabi ni Jesus, for my yoke is easy, and my burden is light. This is the promise of the kingdom of God. This is the reign of God. This is heaven. This is the kingdom of God. Although heaven is not limited to that. It's part of it's a slice of the big heaven. Pero dapat maintindihan natin, hindi mo kailangan mamatay para maranasan ng langit. John 13:35. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ito ang distinctive ng mga tunay na disipulo ni Jesus, loving. Hindi ko ano-anong distinctive na ang distinctive natin, ganito tayo magpagupit, ganito damit natin, ganito uniform natin, ganito ritual natin. Ang distinctive ni Jesus isa lang, love. Loving ba? To be born again is to be the kingdom of God. So to review, life is in you. John 11:25. I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus. The one who believes in me will live even though they die. So, say it in another way, the spirit will stay alive though the body dies. Eternal life is in you, not will be in you, it is in you. Now na. John 11:26. And whoever lives by believing in me will never die. They only graduate. Huwag mo na sabihin na namatay ang nanay ko, namatay ang tatay ko, namatay ang asawa ko, no, they graduate. Kasi promotion yun eh. Tapos na yung excursion nila sa earth. Kaya tinawag na sila. Eh paano po ako gusto kong sumama sa hukay? Hindi ka pag mag-graduate, repeater ka pa. Dito ka muna. Marunong ka pa sa Diyos. Kung gusto ka na niyang kunin, gano'ng kahirap kunin? Kaya kung na-outlive mo yung loved one, may gagawin ka pa. May gusto pa ang Diyos sa'yo, so manahimik ka dito. Huwag ka maghabol. Diba? Gusto sumama sa hukay ng bitawan, ayaw naman tumalon. Life is a gift from God to be enjoyed. Don't you ever minimize it by asking for death prematurely. Pag time mo na, tatawagin ka. Because the kingdom of God is in you, you have eternal life. Ilang beses ko na kayo sinabi ngayon? Actually, uulitin ko pa 100 pa bago mag-uwian. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word, and that word is about God's love and the kingdom in you. Hindi ko ano-anong utos yun. Whoever hears my word about love and believes Him who sent me, that God loves you and He sent me to tell you that, you have eternal life, and you will not be judged, but has crossed over from death to life. You have crossed over from the law, from the condemnation, to life, to justification, to love, to acceptance by God. 2 Corinthians 5:8. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body
and at home with the Lord. That's what happens when you say people die. You go away from the body, but you go home to the Lord. Pag kami patay, pag kami namamatay dyan, ang point of view mo dapat from the point of view of God from heaven, na may umuuwi, hindi nawawala. Kasi hindi naman earth yung God eh. Ang God ay spirit, so yung spirit uuwi sa kanya, yung earth uuwi sa earth. At physical death, your spirit will only reunite with and go back to God. So find, know, develop the kingdom of God in you that is you. Kasi sobrang underdeveloped yun. Ang sobra na natin na-develop, mga religious ritual, mga memory verses, mga do's and don'ts, this and that, mga verses na pambato sa kapwa pag nagkakasala sila. Pero hindi natin na-develop yung kingdom in us that is reigned over by love, by peace, by rest. Know it. Think of it. Meditate on it. Kung hindi pa nyo na-develop, keep meditating about it, thinking about it, because as you think of anything, it becomes your truth. Sabi ng cognitive science, mindful meditation bulks up your brain. You have the power to build a better brain. All it takes is peace and dedication. Na tinatawag nating quiet time. Na tinatawag nating meditation. Personal prayer. Your brain is the ability to learn and grow as you age. Hindi totoo na as you age, nawawala yung brain mo, lumiliit. No. Your brain can grow with you as you age. Yan ang sinasabi ng science. Hindi yung mito ng mga nagiging makakalimutin, mga natatakot o nawawala yung utak nila. Because it is a process called by science, brain plasticity. But for it to do so, you have to train it on a regular basis. Kailangan mag-practice ka mag-isip. Kailangan mag-practice ka nag-iisip. At ang pagpapracticean mo, doon ka pupunta. Kung nagpa-practice ka, halimbawa mag-ballet, magiging ballerina ka siguro. Pero hindi ka magiging iba kasi yun ang pinapractice mo. So gusto mong ma-practice yung kingdom of God in you, yun ang pag-isipan mo, yun ang i-meditate mo. Yun ang mag-focus tayo dun. If you really want a new idea to come into your mind, sabi ng science, you need to deliberately force yourself to stop thinking about the old one. Kaya sabi ni Paul sa kanyang spiritual growth, when I was a child, I thought like a child, I talked like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. Sa spirituality natin, dapat ganun din. There was a time when we were spiritual babies, spiritual infants. Baby talk. Yung mga, kasalanan po ito, kasalanan po ba yun? Ay, sinner siya. Baby talk. Hindi ka ba nakakarating sa level na loving ka, kind, good, kasi hindi mo pa naiintindihan na God is kind to you, so unkind ka rin sa iba. Because as you receive from God, as you are able to receive, as you are willing to receive, that is also what you give to others. Kaya mga hindi forgiving sa iba, hindi pa nila na-enjoy being forgiven. Kasi sa utak nila, hindi pa sila deserving to be forgiven. Kaya sa utak nila, hindi ka rin deserving to be forgiven. You're under the law, not under grace. Think of it. Day in, day out, weeks, months, years, paulit-ulit na pag-attend ng mga services, mga Bible study, mga retreat. Pero ano nadagdag sa understanding natin? Lumalaki ba yung kingdom of God in us? Life, the new life to come into you. If you really want it, you need to stop thinking about the old death. Your mind has to be born again. Your attitude, your thinking. John 11:26, whoever lives by believing in me will never die. Will never have to be afraid of physical death. Nawawala nang maulit sa buhay natin ng mga karanasan na parang death is really very close and nearby at ayan lang happening to people close to us, around us. Pero if ever, and we hope not, dumating man yon, dapat ready na tayo to face this kind of ideas with less fear or with no fear at all. Pag nauunawa natin, we are the kingdom is in us. Kahit ano mangyari, nasa atin ang kingdom kasi tayo yung kingdom. Dear God, thank you for giving us this time to think about these things, to redefine the kingdom of God and the words born again. Help us to grow our understanding, to go deeper, wider, higher, more intense.
para yung bunga ng Espiritu makita at maranasan talaga naming lahat. Patuloy mo kaming bigyan ng kaliwanagan, ng pang-unawa, para lagi naming ma-appreciate that we are your kingdom. That the kingdom, according to your Son, Jesus, is in us. Pagbulay-bulayan natin sa mandali, in quiet, personal prayer, and let the Spirit continue to speak to you for a while.